Kumusta ang buhay dito sa sa taas? Ako po, ayos lang man. Kaso lang, hindi man ako nakakapasok po sa iyo at nagtatanim man kasi ako. Yun nga May ay. problema din po pati ako sa iyo na na experience kaya hindi po ako nakapag mamaya pa sabihin ko. Okay mga kalingap, isa na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo po ay magbibigay muli ng panibagong reaction po tungkol nga po dito sa vlog mo ni Kalingap Edu. Kay Romel, kung saan po itong Romel at Melvin ay umalis. Dati po silang mga staff po ni Kalingap Edu, sila po yung tumutulong upang magbuhat ng kanya pong mga gamit, nagsisilbing mga cameraman pag siya po ay nagbablog, pag nagbablog po itong si Kalingap Edu. Pero bakit po bigla-bigla na lamang po sila ay umalis sa kanya pong poder? At ito nga ay nililinaw po nitong si Romel ang dahilan kung bakit po siya ay bigla-bigla na lamang pong umalis. Parang sa tono po ng pananalita po ni pag-i-interview po ni Kalingap Edu, mga Kalingap, ay parang walang paalaman, opisyal na paalaman po na naganap. Kaya marami, sinasabi po dyan ni Kalingap Edu na maraming katanungan po ang pumapasok sa kanyang isipan na gusto po niyang linawin sa pamamagitan po ng interview ito po kay Romel. Okay? So yan po ang paksa ng ating video ngayong araw na ito mga Kalingap. So bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At siyempre kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po naman ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganoon tayo pa rin po ay makita-kita magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Okay, likewise, mega shout out po sa ating mga kasamahang reactor po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng aming presidente Javier De Leon aka Birador. At ganun din po, tangkilikin natin ang mga kasamahan po nating mga Kalingap partners, Kalingap charity vloggers. Lalong-lalo na po yung mga nakatalaga po dyan sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo dito sa ating bansa. At ganun din sa inyong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and generous sponsors. At mega loud shout out din po sa ating mga kasamahan po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ng buong Kalahi Community. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, mga Kalingap, sabay-sabay po nating panuorin ang isang maikling video clip nga po na ating kinuha po sa vlog po ni Kalingap Edu. Tunghayan natin, mga Kalingap. Kumusta ang buhay dito sa sa taas? Ako po, ayos lang man. Kaso lang, hindi man ako nakakapasok po sa iyo at nagtatanim man kasi ako. Yun nga May ay. problema din po pati ako sa iyo na na experience kaya hindi po ako nakapag mamaya pa sabihin ko. Marami akong katanungan na hindi nasasagot ay kaya ako na mismo nagpunta dito. At Hindi po man ako makapunta po doon at alam mo naman po, mahiyain. baliktad Baliktad sa ugali mo, ikaw hindi. Si Melvin ang mahiyain sa inyo. Bara ka naging si Melvin Ginagaya mo na si Melvin. Hindi naman po ako ganun Kuya Edu, hindi man ako masamang tao. Ang problema lang, tayo lang po yung depekto, wala kay Melvin, wala sa akin, wala, kay nasa iyo po talaga. Yung pagpapasunod mo po sa tao talaga, yun. Bakit? Ano? Ang problema po doon, ganito po kasi, siyempre, kami nakaka-experience ng mga sa trabaho namin, tapos, kami na taga-asikaso ng mga, ang gusto po namin, gusto po namin kay Melvin, yung utos mo po, ayos man po sana. Hindi po yung mautos ka po, mapasok ka sa bahay. Yun po, kami dun, para kaming nasasaktan naman, wala. Parang yung amo namin na hindi kami inaasikaso. Ayaw sa amin
bigay ng mabuting aral. Paano Marunong mabuting naman po ano? kami magpusa. Kaso ang problema lang po, parang yung nautos ka po, mapasok sa bahay. Di na po namin naaranasan yung pagmamahal mo sa amin, kuya eh. Bakit hindi naranasan na paano? Ganito po kasi yan. Ang problema lang po doon, halimbawa, Oh, sige. magigibat yung dala namin. Oh, gusto mo ako magbuhat? Pinapadala. Hindi po. Hindi man. Ano po, ganito po yun. Pinapadala mo po kami, yung po, mautos ka lang po. Nag-uutusan mo po kami lahat. At kami dalawa ni Tim Milvin. Yung mga mabibigat na bagay po, dadalahin na, dapat po, sagrado po yung utos mo. Hindi po yung mautos lang. Walang, yung sa, po ay, wala siyang, walang maayos na kautusan. Idadalahin na lang po namin yun. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung paano susundin yun. Tapos yung mga, kung ano-anong ginagawa po natin, hindi ko maayos. Kaya nahihirapan po ako. Minsan nagagalitan mo ako. Di masakit naman po yun sa kalooban po. Kaming dalawa ni Tio Melvin. At di namin alam kung anong gagawin. Ang sabihin mo lang po, baga, kunin nyo yung doon, Romel, yung mga gamit natin. Hindi ko naman po alam kung yun. Hindi ko naman po alam kung kanino. Yung anong ginagawa natin. Kung kaninong mga gamit yun, hindi, kukunin ko na lahat. Po baga, minsan napapagalitan mo at hindi man yun. Yung ibinabalik ko, yung nakakapagod po din. So ayaw mo nung masyadong, walang malinaw na, na utos. Ayos kung mapagod kami. Okay nga lang po Kuya Edo, kahit kahit hindi mo na kami, doon po pala sa okay nga lang kahit hindi mo na kami bigyan ng maayos na sahod, basta makakain lang tayo sa maghapon. Yun po, yan ang kinukutob ng ng butchi. Po yan ganito kasi yan Pag na-vlog po tayo, minsan wala tayong kain. Nag-almusal naman po kami pero tanghali, hindi man po tayo nakain. Ang po namin ito Melvin, sana, kung pwedeng na lang sanang buwasan po yung sahod, gawin na lang natin pagkain yung tiglimang daan namin ito Melvin wala man po, di man namin yun, dahil man, nahihiya man po kami sa'yo. Nahihiya kami dahil wala man pong wala man maisabi po kami sa'yo at ikaw ang amo namin. Yung maayos na wala kami maayos na isip na ibibigay na ganun. Hindi ka lang naman ka po pala sa akin. Pasensya na. Pasensya na, hindi ko alam Sa akin lang, kapag ka nagtatrabaho ka sa isang lahat ng isusulat mo sa isip mo kasi syempre hindi lahat ng pinapagawa ko sa isang araw kailangan yung tandaan, kailangan yung i-pattern sa isip niya ay ganito pag malabas may mga pinapahanap si kuya anong mga kailangan natin kagaya ng pag-charge minsan minsan nakakalimutan common sense sa kailangan yung dalahin. Hindi ko na kailangan sabihin. Paglilinis ng kasakyan, minsan may mga dumi ako nakikita. Ayoko naman magparatitingin na, oy, kailangan pa bang linisin? Kailangan ko pa bang isabi yan? Minsan minsan may mga nawawarala, minsan may Hindi ko naman isusumbat kaso dapat sa tagal natin samahan, isang taon na tayo sa trabaho. Pero dapat alam nyo na. Pag sinasabi kong may nakikita ako sa video na hindi ko nagugustuhan, sinasabi ko sa iyo. Minsan napapagalitan kita kasi minsan yung kamay mo natama sa camera. Opo. Minsan. Yun pong mga, sa ganun. Mga kapanahonan po na yun. Gulo na pa yung utak ko doon. Yun nga Nagulo. Kaya, naintindihan ko nalilito ka kasi, bata pa kayo Pero, ayan, at least nalaman ko nalaman ko yung mo, side mo. Problema po sa iyo. Yan mga kalingap po Okay, so sa interview nito ay may ibibigyan lang po natin mga kalingap ng komento yung mga ilang punto na binanggit po dito ni Romel. Okay? So sinasabi na yung hindi naman hinanakit. Masasabi ba nating hinanakit? Tampo ba yan? O ito lang po yung siguro yung nararamdaman po nila Romel at Melvin na para bagang
hindi po sila nabigyan po ng pagpapahalaga, ng masyadong pagpapahalaga. Okay? So unang punto po dito mga kalingap ay yung sinasabi, hindi klarado. Okay? Hindi klarado kung magbibigay po ng magbibigay po ng utos o magbibigay po ng ano mang gagawin ng dalawa, di po ba? Sabi po ni Romel po nga rito, sagrado. Ano kaya yung sagrado na sinasabi po dito ni Romel na sagradong kautusan? Ha? Okay? Ang ibig sabihin po, hindi klarado kung ano po yung gustong ipagawa ni Kalingap Edo, kaya madalas sila po daw po ay nagkakamali. Ha? So, sa ugnayan po o sa relasyon po mga kalingap ng employer, ha? Kinakailangan ba sa pagpasok pa lamang po ng inyo pong mga trabahador or employee, pagpasok pa lang po ng employee dapat ay nililinaw po ng kumpanya, nililinaw po ng employer kung ano ang description ng job, description of the job na pinapasok po ng isang employee. Okay? So sa unang linggo, maaring training 'yon siguro. Okay, adjustment period, training period, o training stage. So dapat ay malinaw po sa kanila kung ano yung kanila pong gagawin diyan po sa trabaho na 'yan. Okay, siguro dito sa bandang sa puntong ito mga kalingap ay medyo nagkulang po itong si Kalingap Edu. Dahil bakit po sinasabi nagkulang? Kasi kung malinaw ay hindi ito sasabihin po ng kanya pong empleyado o kanya pong staff. Okay? Understandable naman po para sa akin mga kalingap. Ako'y naiintindihan ko po itong si Kalingap Edo sapagkat alam po naman natin, sa nakikita po natin kay Kalingap Edo sa kanya pong pagkatao ay talaga naman po a man with a few words. Okay? Hindi po siya masalitang tao. Para sa akin, ito yung aking pagkakakilala. So siguro, i-presume o ina-assume po nitong si Kalingap Edo na nung sinabi niya kung ano yung gagawin, nung ano ang gagawin, i-presume po niya na alam po na nila. Okay? So dito nagkamali po itong si Kalingap Edo sapagkat alam po naman natin kung ilang taon pa lamang po itong si Romel at Melvin. So maaaring mahina yung kanila pong pag-unhawa. Mahina. Ibig sabihin ko mahina, hindi masyadong naunawaan kung ano po yung talagang gustong ipagawa sa kanila po ni Kalingap Edo. Di po ba? Okay. So sana ay ito naman po ay mabuti at pinag-uusapan at mabuti at nilinaw po ito ni Romel sa harap-harapan po kay Kalingap Edo, di ba? Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. So maaaring sa susunod na pagsasama muli ng mga ito ay magiging maayos na ang lahat. Okay. Yung sunod naman po na punto mga kalingap, ito yung sinasabi. Nagulat na ako dito mga kalingap, yung daw pong pagkain hindi daw po nakakakain ang staff. Siguro yung lifestyle po ni Kalingap Edo na nagkape po ng umaga o nagtinapay na po ng umaga ay sapat na. Ha? Pero ang sabi po dito ni Romel ay ginugutom po sila pag sila po ay nagblablag. Okay. Pwede naman po silang magsabi, Kuya Edu, pwede bang kumain muna tayo? Di ba yung mga lifestyle po ng mga tao ngayon ay minsan ay brunch, okay? Minsan ay hindi nag-almusal at tapos pag mananghalian po ay lampas na po sa tanghali, hindi po ba? So yun po yung siguro na hindi nakasanayan po ng dalawa na yung sila po ay nagtatrabaho pagkatapos ay walang kain. Hindi sapat yung kanilang kinakain. Bakit sa pagkakataon na yan mga kalingap, di dapat nagsabi po sila, Nagsabi po sila ng diretsan, Kuya Edo, pwede bang kumain po tayo? O, di ba ganun lang naman po siguro ang tamang ginawa po ng dalawang batang ito, kaya po ay sinasabi, nagugutom po tayo, dapat willing daw po nila yung kanila pong sweldo, o di baling wala na pong sweldo, basta lang po sila po ay
makakakain po ng sapat pag sila po ay nagtatrabaho. At tama naman po mga kalingap, ha? Paano makakapagtrabaho ang ating mga employee kung anong tawag diyan? Kung ang kanilang sikmura o kanilang tiyan ay kumakalam, hindi po ba? Okay, so mahalaga na busog ang ating mga trabahador upang sila po ay maayos na makapagtrabaho, maayos po nilang magawa ang kanila pong mga trabaho. Okay, sunod naman na punto mga kalingap. Okay, para daw po silang hindi pinapahalagahan, hindi po nila nararamdaman na sila po ay mahal ng Kalingap Edu. Ha? Okay. Ganun po siguro talaga lang ang pagkatao ni Kalingap Edu. Okay? At dito naman po, pinaliwanag naman po ni Kalingap Edu na yun po sinabi ko kanina mga Kalingap, ina-assume, pre-presume po ni Kalingap Edu na alam po na nila yung trabaho. Kaya nga sinabi po niya diyan ay sana kung talagang sila po ay naghahanap ng trabaho at kailangan po nila ng trabaho bilang ganti doon sa pagtulong po ni Kalingap Edu, doon sa una, pangalawa o isang linggo ay alam po nila yung routine. Kinakailangan tayo po ay, kung tayo ay mga employee, alam na natin po yung routine na ating ginagawa. At yung pagkakamali at napagsabihan po tayo ng ating mga amo o ang ating mga employer, you should be taking that as positive. Okay? Yung alalahanin o intindihin mo yan na para sa susunod ay hindi ka na magkamali. Hindi po ba? Intindihin mo yan o tandaan mo yan na talagang ay, ito pala ay hindi tama. Okay? Sa susunod, ay maiiwasan na pong mangyari. Okay? Yun po yung pinupunto naman po dito ni Kalingap Edu. At maganda naman po ang pangyayari mga Kalingap, ha? Sapagkat itong si Romel ay nagsabi po siya kung ano po yung kanyang saloobin. Ha? Sa harap po ni Kalingap Edu ay sinabi niya po talaga yung nararamdaman po niya. Yung problema na kanya pong na-experience daw po sa poder po ni Kalingap Edu. Okay. At magtama naman din po na tinanggap naman din po ni Kalingap Edu yung kung ano po yung sinasabi po ni Romel at nang sa ganun sa susunod ay maiwasan ang bawat panig, ang employee at ang panig po ng employer. Okay? So, sana may pagkakataon pang sila pong muli ay makapagtrabaho at nang sa ganon ma-improve pa po nila kung ano man pong karanasan nila na naranas sa unang pagkakataon na sila po ay magkakasama. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan. At muli, pinakikiusapan po kayo ng inyong lingkod. Masana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama at magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.